Hello po, magandang umaga. Update po tayo dito sa New Leaf. Ayan, parang maambon ha. So, bali kahapon po, nagpapasok na kami ng mga iilang mga materyales, mga bakal, 10 mm tsaka 12 mm, tapos mga coco lumber. Ayan, picturean ko na nga. So ito guys, ang diskarte namin dito, before kami magpasok ng mga materyales, nakapag-pull out na rin po kami ng mga lupa na nahukay. So, kaya rin po kami nagpapasok na ng materyales kahapon, gawa ng, pwede na po silang magawa ng mga pamosting bakal. Ayan. So, parang umulan, kasi nga may bagyo, di ba? May konting paulan-ulan. Kaya pansin ko, basa yung ating, yung lupa, basa. Ayan. So, doon sa ibang mga project po, nababawasan na doon gawa ng patapos na. So kung may uumpisahan na naman, lipat-lipat lang po ang ating team. Ayan. Ayan po yung mga paglalagyan na para sa poste. So ito yung sinasabi ko, pag ganyang umulan, medyo disaster gawa ng maputik. So dito tayo, tabi po. Ayan no. So nakapaghukay na. Then dito sa likod, so ganun ang diskarte, hukay, pahakot, then pwede na nating gawan ng mga posting bakal. Wala na tayong boses. So parang umaambon. So yung buong extension parang nahukayan na. Kaya ipupwesto naman natin itong mga mapapabricate nilang mga posting bakal. So bali kahapon, ayun nga, nagpasok na po tayo ng mga materyales. Nandito po sa loob yung ating mga 100 bags na semento. Ayan. Picturean natin, ebidensya, char. Tapos, phenolic board na 1/2. So, naipasok na. So, extension po muna ang gagawin natin. Gawa ng hindi pa tayo pwedeng gumalaw sa pinakaloob. Uunahin po talaga natin ng extension. Tingnan nyo naman. Let's say nagkatayo sa dito. Diba? Ang putik. So, ang renovation po talaga is proseso. Hindi pwedeng basta-basta lang. So, bali guys, update tayo dito sa New Leaf. Nagdagdag kami ni Ray ng mga tools na gagamitin po dito. So, since parami yung project natin, magdadagdag tayo ng tao, at the same time magdadagdag din tayo ng mga tools. Ayan. So kanina nga po pala, nagpa-deliver na rin po kami ng graba tsaka buhangin. Ayan. Sa susunod pag naglagay ng dapat nilalagay nyo ng semento. Baka umagos yung tubig dyan, di ba? O, timba. So, nag-cut na po sila. Kaninang umaga, nag-start na po sila para sa poste. Ayan. So, tinatayo na po yung ating mga posting bakal. Yung talim pa.
maibalik na yung bakal? Okay na dyan. Okay na. Ano, sinampulan mo ba? Oo, minista na. Okay na. Oh, ayan pala. Buti pa makalimutan. Sigurado mong ano nadala na lahat ng ano. Ito, son. Ito na saan yung ano. Ayan. Nagreklamo na si Jason eh. Hindi na makaano yung ano niya eh. So, ayan guys. I-double check mo itong mga ano. O, pwede naman yan hasain. So, yung mga subdivision, meron pong mga restriction yan. Bawal kang maglagay ng materyales dito sa kalsada. Siyempre nga naman daanan yan, hello. So, dapat nandyan po sa nakasampa sa unit mo yung mga materyales. So, since dito po is wala pa namang nakatira, ito naman pong mga gamit natin o materyales, pwede naman po yan tanggalin. Pero ginagamit na rin po kasi. Kaya hindi naman yan makakaabala. Siyempre, ingat-ingat lang din po tayo sa mga katabing unit. So kanina parang may paambon-ambon, buti na lang, good weather na tayo. O diba? Mabangga doon. Update po tayo dito sa project natin sa New Leaf. Tapos Saturday, pasahod din sa team. Ayan. So, tinatayo na po yung mga pamosting bakal. So, buti na lang talaga dito po sa part na to is medyo malilim lang. Buti na lang po dito sa New Leaf medyo hindi mahigpit kasi wala na masyadong saway-saway. Tsaka walang masyadong requirements. Ililista lang yung mga workers. Basta alam po nilang may permit, may gagawa. So, ito po yung mga kahapon, nakapagtayo na rin po sila ng mga posting, bakal. So, halos parang nasa 1 meter po ata yan. Lalim yan. Dito naman po, wala naman po tayong isi-second floor dito. Dito lang yata meron. Pero according kay Ray, okay na po yung 10 tsaka 12. Yung balde pala, ibaba mo. Tingnan mo nga saan kung nandun yung balde. Labas mo na? Oo. Ay, yan lang, balde lang. Para pag nagpahakot po tayo ng lupa. Pero actually, malaki na tong space nila dito eh. Kasi syempre, lagayan din ng buhangin, lalagayan din ng graba.
So, pag natapos na yung pagbabakal dito, pwede na rin po silang magbuhos. Ganun lang naman ang sistema. Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa New Leaf. So pag ganyang may mga chance na makadaan kami sa project, syempre kukuha tayo ng updates. Pero kung hindi man kami makadaan, yung team na lang po ang bahalang kumuha ng picture. Picture lang kasi hindi sila nagbibideo. Hindi rin sila nagbablog. So, according sa tagahakot po ng materyales, nakadalawang hakot na po ata dito ng, I think dalawa o hanggang tatlong hakot na po ng lupa. Tapos yung ibang team natin dito na nasa Sotera, nandito na po sila lumipat. So naghahati-hati lang po yung team. So ipapakita ko sa inyo yung update natin. So sa New Leaf po, full renovation po ito, kasama po yung mga woodworks. So nagpapasalamat ako kay ma'am tsaka kay sir sa amin kasi ito pinagkatiwala. Actually hinintay din talaga nila kami. Ayan. So, explain ko lang or i-share ko lang po sa inyo kung ano po mga materyales ang na-order na namin. CHB po, 5 ang gamit namin dyan. Buhangin, nakadalawang buhangin na deliver na, tapos isang graba. Then yung mga bakal, meron pa tayong bakal dito. Then yung mga kahoy. So, since maganda yung ating panahon, inuuna po natin talaga yung ating extension. So, parang kahapon po ata nakapagbuhos na sila. Meron po itong beam. Ayan, then nakapatong na tayo ng 3 CHB. Tapos meron na tayong mga nakatayong poste dito. Tapos dito po is inaayos na po nila yung sa pinaka-back extension po kasi sa pinakalikod na part dahil mataas po dun sa kabilang side. Dito po buhos po ang gagawin natin para yung tubig na manggagaling doon sa kabilang side hindi po makapasok dito sa unit nila. Then, tsaka po tayo magdudugtong ng CHB. Ayan. So, ito po yung naging suggestion ni ma'am. Actually, ito rin naman talaga ang gagawin din namin. Gawa ng, syempre, pag, alam niyo yon, pag dumating yung tag-ulan, magsisip-sip talaga yan ng tubig. Kumbaga tatagos sa CHB. Ayan. So, dito check natin. Dito po, nabuhusan na rin dito. So, maglalagay tayo ng CHB. So, ito na po yan. So, dito tayo magbubuhos. Magbubuhos tayo para po hindi tumagas ang tubig galing dito po sa kabilang side. Papunta po dito kasi mababa po dito eh. So, ganyan po ang ating pattern sa pag-renovate ng isang unit na existing na tapos extension po ang gagawin. So, kung mapapansin nyo, yung pinaka-extension, ang lawak, di ba? Parang isang unit din. Kaya po pagdating sa labor, medyo mataas po talaga. Gawa ng matrabaho po talaga siya. Unlike po dito sa existing, ang gagawin na lang po natin dito sa existing, lalagyan ng tiles, ipinturahan, isamihan, papagandahin. Unlike dito po, is tingnan nyo naman, mula sa naghukay, mag-aasintada, magbubuhos, magpapalitada. Ayan, di ba?
So pag yan po is na setup na, pwede na rin po nilang buhusan yan. Hello po, good morning! So today is Friday. Kailangan naming mag-ikot ngayon gawa ng may lakad kami bukas and Sunday. So nagdala po tayo ng Sahara. Ayan. Oo, kasama yung yung pala. Oo. Oo, kasama yung pala. Ito guys kasi, kung mapapansin niyo po dito sa project namin sa New Leaf, mataas po yung sa kabilang side na unit. Tapos kina ma'am dito is mababa. Siguro parang nasa, parang mga 70-80 centimeter yung taas niyan. So kung CHB po yung ilalatag namin, tapos umulan ng malakas, palaging umuulan, possible po kumataas o pumasok yung tubig dito po sa unit nila ma'am. Kaya ito po yung naging diskarte namin dito. Pwede nyo rin gayahin pag nakita nyo. Buhos ang gagawin. So yung buhos po na gagawin dyan is lalagyan natin ng Sahara, ng waterproofing, para hindi po talaga siya tagusan ng tubig. So, dito naman kina ma'am, kung mapapansin nyo, napakaliit na lang po ng extension niya sa likod. I mean, maliit na lang yung aming asintadahan dito. So, mabilis lang naman matuyo yan. Ayan po. Pawak daw. Ang tawag dito, malapad-lapad din po kasi talaga ang bubuhusan namin dito. Tapos tsaka na po natin yan dudugtungan ng CHB. Ayan. Kahit umulan, bumagyo, araw-araw ang ulan, mapuno na ng tubig yung lupa. So meron tayong protection. Actually, dito sa side nila, ma'am, parang sila pa lang po ata nagpapagawa dito. Ayan. Parang sila pa lang po. Tsaka, isa rin sa i-advise ko po sa inyo. Once na ganito po yung mga unit nyo, samantalahin nyo na kayo ang maunang magpagawa para mas makakilos po ng maayos yung trabahador o yung ating mga workers. Kasi pag may nakatira na po sa kabilang side o gawa na sa kabilang side, medyo mahirap ng kumilos. So ito guys, maghahalo na sila. Hinahalo na po yung ating Sahara. Ayan. So makakatulong po yung Sahara mixture para kahit paano, yan na po yung mag-serve as waterproofing. Ayan po. So medyo matrabaho lang sa part namin, pero carry lang kasi full renovation naman po ito. Mas mahirap po kasing magkaroon ng aberya pag tapos na, di ba? So medyo mahirap na rin po mag-waterproofing dyan. Lalong-lalo na itong part na to is kitchen area po. So, mas maganda na lang din po yung ganyang diskarte. Magastos nga lang po talaga sa bakal. So, yung simento natin na 100 bags, yan na lang po. Ayan. So, yun din po talaga ang kagandahan dito sa New Leaf. Malalaki po talaga ang kanilang mga extension. Parang pag kumuha ka po ng bahay dito, sulit na sulit din naman talaga. Ayan. Ayan, di ba? Pero syempre, pag nagpagawa po kayo, dapat may permit. Ayan, di ba? So, makakaikot tayo ngayon Friday, gawa ng meron tayong lakad kinabukasan. Yan, nagsusukat-sukat.
So buti na lang po talaga malilim dito. Tingnan nyo naman sa kabilang side, oh, medyo ano na, mainit na. Ah. Ito, tagalit ka. Yung tinunod ko. Harap. Ito ang mga boss. Ha? Dito yung mga. Tapos, dito naman. Five 566 to. Saan ba? Hindi tayo masusunod yung ano. Dito, yung 566. Tumama yan doon. Kasi 566 nandito na eh. Kapag. Update po tayo. Magandang tanghali. So today is Saturday. Pumunta po kami ni Ray at dahil pasahod, syempre. Every Saturday yan. So ito yung update natin dito sa New Leaf. Yung New Leaf project po natin, full renovation po yan. So bali kahapon, nagbuhos po sila dito sa likod na part. Ayan, instead na CHB, buhos po ang ginawa. Tapos ito po mga kahoy na ginamit kahapon, gagamitin pa rin po yan pang slab. So dito kung mapapansin nyo, maliit na lang to, bahagya na lang to na aasintadahan. Ayan. So i-recap po natin kung bakit buhos ang ginawa namin dito sa likod. Kasi nga po, ang lupa nila ma'am dito sa baba, tapos sa kabilang side naman mataas. So ang iniisip agad namin dito is yung maiwasan yung pag-leaks, pagkatas po dito sa loob. Gawa ng tingnan nyo naman, halos mga nasa 70 to 80 centimeter po ang taas. Kaya instead na CHB, buhos. Talagang solid na solid yan. So ito po, dito na tayo magtutuloy ng pag-aasintada. Ayan. Actually maganda nga rin talaga buhos kasi talagang solido yan. Kaso, syempre, sobrang gastos lang din talaga niya sa bakal. At the same time, mas matrabaho din siya. So dito asintada. Ayan, picturean lang natin. Ito na yung itsura. So meron na rin tayong poste dun sa dulo ng park. Kahapon din po pala nagdala kami ng mga scaffolding kasi gagamitin ng team. Ayan, no? Meron silang magagamit.
Dito pala guys na nabuhusan na rin pala nila dito. Ayan. Tapos tsaka natin itutuloy yung pag-CCHB. So bali kahapon, nagpasok po ulit ng graba tsaka ng buhangin. So let's see kung mag-a-add pa kami ng kung ilang CHB pang i-add. Pero doon po sa likod tsaka dito 4 po yung sukat ng CHB na ilalagay kasi manipis lang dito eh. So doon po sa kabilang side, ano yan eh, 5 ang sukat niya. So actually sa renovation, mabilis lang naman yung paghuhukay, pag-aasintada. Kaso syempre kung ang mga workers mo is baguhan, so mga ngapapayan kung ano yung mauuna, kung ano yung susunod. Pero dito sa team natin, medyo matagal na sila, kaya wala na tayong poproblemahin dyan. Kumbaga parang i-remind na lang sila kung ano yung mga dapat unahin. Pero basically alam nila yan kasi 40 nila yan eh. So 1,000 ng asintada.